naramdaman ko matigas. Yung kanya kasi dumampi sa akin. Tapos naramdaman Ay, sinadya mo. wala kasi akong bra that time. Tapos naka-panty lang. Tapos shirt. So bakat yun. Tapos pahubad yun. Pahubad na scene. Siguro dun. Doon siya na Yes. wala ka pang ginagawa. Wala pa. Sino kaya tong actor, dancer na to na taga GMA7 na nakapartner niya na tinigasan? What's up mga Skyline? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast at syempre season 3 na po tayo ngayon at alam ko naman nagugustuhan nyo itong content na to dahil dyan mag-subscribe na kayo dito sa channel natin. Help me reach 1 million subscribers. At syempre pwede nyo pakinggan yan dito sa Spotify habang nasa kotse kayo pag traffic, di ba may mga pagtanggal pagod. Nandito na naman tayo ngayon sa Tritone Studios, sa Tritone Entertainment. Maraming salamat din sa mga sumusuporta sa Picotin Perfume ni Tio Bray. Again, available din ito in 5 variants. Yung premium scent, Picotin Padrino. Meron tayong Picotin Original, Picotin Harabas, Picotin Sputing, at Picotin Habulin. Lahat yan available sa Shopee, sa TikTok, at syempre mabibili nyo rin sa Facebook. Napaka-espesyal ng araw ngayon dahil isa na namang umaatikabong episode ang ihahatid sa inyo ng paborito nyong Tio. Ang guest natin ngayon ay siyempre kung saan-saan nyo ng streaming app yan nakita kasi lumalabas siya talaga doon. Nakita ko lang siya sa Facebook, napakaganda. Diba? Papakilala ko na walang iba kundi si Kyla Arellano. Yan. Hi guys, this is Kyla Arellano, your sexy star. Ay, grabe. Parang ang sexy ng boses ni Kyla. Ilang taon na si Kyla? 20 years old po. 20, okay. Single taken? Secret. Ay, bakit secret? Bawal sabihin, syempre. Bawal sabihin. So, paano yun pag halimbawa, may nagaya sa'yo ng date? Oh, Bawal. Bakit? Focus sa work. Ako, yan yung mga sinasabi Kasi ng dahilan na. mahirap kasi yun eh. Syempre, mamaya, kung di nila alam yung work, syempre, di ba? May ibang lalaking mga ganun eh. Yung mga insecure. So sa tingin mo insecure yung mga lalaki na magkaroon ng jowa na sexy star na nagjujubad? Tingin mo nai-insecure ba yung babae, lalaki nun? Well, may history kasi ako na ganun. Na ayaw niya sa work. So, Nag-break. Pero kasi ikaw, baliktarin natin. Ikaw yung lalaki. Yung girlfriend mo nagjujubad sa camera, halimbawa, o nakikipag-kiss doon, okay ba sa'yo? Sa akin naman kasi, kunwari same field na kami nagkakilala. Oo. Kung doon ko na siya nakilala sa field niya na yun, kung same kaming dalawa, okay lang sa akin kasi work yun eh. O halimbawa, normal ka na lalaki, hindi ka ibang field ka, tapos yung girlfriend mo ganun. Ayoko, selosa ako. Oo, tamo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Selosa ako eh. Oo. So doon, mahirap talaga mag-boyfriend. Kasi ang lalaki territorial talaga yan. So you don't have to blame us for it. Kasi yun talaga eh, ayaw namin ng So maganda, huwag ka muna mag-boyfriend. Pero mukhang tingin ko, meron. Naku po. Oh. Secret mo na. Naku, secret. Okay. Pero si Kyla ngayon, nakailang relationships ka na? 3. 3. Okay. Nakatatlo. Yung fling? Madami. Ay! Okay. Madaming fling. Yes. Okay. So how do you define a real relationship and a fling sa'yo? Makikita mo kasi sa isang tao yun eh, kung lock-in na siya sa'yo. Kunwari, nag-i-invest na siya sa relationship or kunwari, nandun pa siya sa part ng joke time lang siya na So doon mo ma-define kung totoo ba siya na gusto niya talaga ng relationship or gusto niya lang muna ng fling. Usually ano yung ginagawa nila? Paano mo nalalaman, fling lang to? Relationship lang to. Ano yung usual na ginagawa? Ano yung cues mo? Wait. Kasi makikita naman sa nila yun eh, sa actions talaga. Kunwari, doon tayo sa seryoso.
Yung dun sa seryoso kasi, makikita mo yung effort. Makikita mo yung pagiging seryoso nila. Tsaka hindi ngumingiti. No? Talagang, Hindi naman ganun. ganyan siya. Dun Anong gusto mo, lokohan? Seryoso ako sa'yo. Doon kasi sa fling, makikita mo pa na, syempre, magkaiba kasi yung naka-focus na doon sa relationship kesa doon sa nag-explore pa. May mga lalaki kasi na syempre gusto pa nila na free sila, gusto nila na pupunta sila kung saan-saan or gusto nila gumalaw ng sarili nila. Ayaw nila na may kapartner sila na nandun para sa sa kanila in total. Pero ano nga yung cues? Halimbawa, niligawan ka ni guy. Ano yung cues mo na, uy, seryoso siya? O, ay, hindi. Parang hindi siya seryoso. Nag-i-invest. When you say invest, ano yung invest? Kinukuha niya yung loob ko. Kumbaga, di ba kunwari sa panliligaw, may kita kasi ng babae yun kung ano eh. Actually, mararamdaman mo din talaga yun kung kunwari seryoso siya sa'yo or hindi. So sa akin kasi, yung panliligaw kasi, magandang starting point yun kung may kita mo talaga na seryoso yung tao sa'yo or hindi. Yung sa akin naman, kunwari sa dates, ganun, papakita sa'yo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, yung mga sweet moments. Ako ipapakita sa'yo yung mga hindi mo pa nakikita. Nakakita ka na ba ng bayawak na kumikiwas-kiwas? Parang ganun, yun ang sinasabi sa'yo, halimbawa. Oh. Yun, pero, do you still believe in ligawan? Yes. Okay, bakit? Kasi, dun mo makikita talaga yung ugali ng isang tao. Kung kunwari, sabihin natin na, I have this first relationship na nanligaw siya for 3 years. So, ang una niya niligawan yung parents ko, humingi siya ng, kumbaga respect na rin kasi yun. Humingi siya ng help kung paano makuha yung loob ko, ganun. Ilan taong ka dito? Wait lang, high school pa ako nito. I was in high school pa. So yung parents mo, pinapayagan kang magka-boyfriend nung high school? Homeschooled kasi ako that time. Yung tas only child. So, ang pinayagan naman nilang manligaw yung guy kasi doon naman pumupunta sa bahay and hindi naman kami usually naglalabas talaga. Tsaka that time was pandemic pa ata. Okay. So Tinry niyang kunin yung loob mo? Yes. 3 years? For 3 years. Sinagot mo? Yeah. Sinagot mo siya? Yeah. Okay. Pero hindi siya ganun tumagal. Hindi siya ganun? Hindi rin ganun tumagal. Okay. So anong learning mo doon? Doon sa 3 years ng ligaw tas hindi rin tumagal? Actually, doon sa 3 years kasi na panliligaw niya na yan, may mga ups and downs. May mga nalalaman ako na mga bagay-bagay na hindi dapat. Kunwari, may minsan na boboard siya sa panliligaw, malalaman ko may ibang nililigawan. May mga ganun times din kasi. Pero makikita mo kasi sa kanya na minsan, pag kinakausap ko siya ng seryoso or yung mga deep talks, minsan kasi may mga ganong instances ako na gusto ko na... Deep? Deep talks. Deep. Gusto ko yun, hindi pa. Okay. Tuloy Yes, mo. yung mga ganun. Tapos sinasabi ko sa kanya kung tutuloy niya ba yung panliligaw niya, kung seryoso ba siya sa ganito or sa ganyan. Ayun, nakiklear out naman namin. So, tumagal siya ng 3 years. Okay. Pero, hindi mo ganun kagusto tong lalaking to, no? Yung totoo, you can be honest now. Yung totoo. Well, he's a type of guy na provider. He's a type of guy na ipaglalaban ka talaga. Pero, sabi natin 50-50. Ganon. Kasi ako, sa akin kung yung babae gustong-gusto yung lalaki, hindi tatagal ng 3 years eh. Do you agree? Tamo? Hindi mo patatagalin. Oo, hindi diba? mo patagalin. Okay, Totoo so yun. halimbawa ngayon ikaw, gustong-gusto mo yung guy, what's the shortest time? Actually, it depends. Pero siguro, max na natin yung 1 year. 1 year? Grabe, talagang gusto mo 1 year kang liligawan, kahit ang tibay Kailangan namin magkakilala muna bago pumasok sa relationship. Kasi baka mamaya hindi pa pala siya nakaka-move on, di ba? Yung 1 year na yun, walang bimbangan yun. Wala. Promise? Promise. Promise? Walang kiss?
Wala. Walang kiss? Well, sa kiss, yung smack-smack lang. Pero yung lap-lap, hindi. Smack-smack. O paano pag Smack-smack smack sa lang. cheeks, halimbawa? Ganun lang. Oo, hindi daw sa cheek dito, ibang cheek. Ibang Ang cheeks i-smack. Bawal yun. Oo. So, ikaw, tatagal ng one. Naniniwala ka? Kasi ako parang, ang sa akin, ang ligaw ang plastikan eh. Eto. Yung sa, di ba tatlo na kasi naka-relationship ko. Oh. Yung una, Bait-bait. 3 years siya nanligaw. Mm. Yung isa, yung pangalawa, isang buwan lang. Yun. Tapos yung isa, siguro nasa 1 month lang din ata. Antibay? Pero kasi yung pangalawa, medyo crush ko siya. So, okay lang. Yung isa din naman kasi, crush ko talaga. So, ayun. Tamo? Yan, no, di ba? Pag gustong-gusto nila, pag nagtatagal ka sa ligawan, hindi ka ganun kagusto. Huwag mo na ipilit. Di ba? Yan. Huwag mo na ipilit. Kasi yung babaeng gusto ka talaga. Di ba? G Sasagutin din ka eh. agad nun. Minsan nga, ikaw, ano yung pinaka-shortest na nahalikan ka na lalaki? Tanggalin mo na yung nagsushoot ka. Ibang usapan yun. yung halimbawa, ano yung pinaka-maiksing time? Siguro yung para siyang quickie. Kasi sa outdoor siya, actually fling ko yun. Naka-fling ko siya. Tapos, tumakas lang kami sa bahay. Kasi kapag nasa province ako, mayroon talaga akong may time ako na dapat nandun lang sa bahay, may time na dapat nasa labas. May mga ganun kasi. Kasi yung mother ko medyo strict. Gabi nun, tapos nilabas niya ako sa oval, sa school ng college. Tapos may parang sport complex doon. Tawag kasi nila doon oval. Tapos parang lang kami doon, nagmomol, ganun. Ilang taong ka nito? High school din. Ang kapal ng mukha. Grabe. High school? Yes. Oh. Kailan ang first time mo? Ilang taong ka? Last year lang talaga. Promise. No joke. 19? Last year. Swear. Promise. Gusto ko sabihin mo sa tingnan mo, promise. Guys, promise. Tingnan mo sa mata. Kahit pumunta pa kayo sa history ko, last year lang ako nabembang. Okay. Sabi mo last year lang, 19 years old. Okay. Nung high school ka, as in yung hanggang saan lang yung nangyayari? Yun nung high school kasi Or ako. nung college, nung before 19 years old, hanggang saan lang yung nangyayari? Nung high school kasi ako, homeschool kasi ako, Tito Bray. Nung high school ako, hanggang kiss lang talaga. So yung 3 years kasi na nanligaw sa akin, wala talaga yun. Walang bembang or Kiss lang, smack lang, ganun. Napaka-corny. Oo nga. Diba? Tapos nung sumunod na yon, Yung kiss mo lap naman. O baka naman yun ganun sa lang. 3 years, smack lang talaga. Ay, Literal. bitin na bitin. Oo. Pero may nalaman ako sa kanya. Oo. Sinabi niya, nung kasi ako, nag-start ako ng modeling ko, siguro medyo bata pa. Lumalabas ako sa Avon, Natasha, ganun. Kasi kinuha ko, Avon Natasha, malamang yung mga nanonood. Pinapanood yun. ayun. Tapos, may isang compliment kasi sa akin na tumatatak sa ibang tao na, maliit kasi yung waistline ko, tapos sobrang laki ng balakang ko. Pinagbala kasi ako ng nanay ko sa peras. Oo. Tapos sabi Sarap nung yun. nanligaw sa akin Kaya pala, na... ay, sorry. Again. Tapos sabi nung 3 years na nanligaw sa akin, ang ganda daw ng shape ko. Tapos umamin siya sa akin na pinag-anuhan niya daw ako minsan. Pinag-aano ka? Pinagjajabulang ka niya? Nalaman ko sa Sa kanya yun. Natasha? Hindi. Avon? Pag nagpo-post ako ng picture sa feed, sa IG usually, ayun nakikita niya. Tapos inaamin niya sa akin na minsan daw ginagawa daw niya. Nung sinabi sa'yo ng lalaki yun, ano nafe-feel mo na? Halimbawa, sinabi yan, pinagjajabulang kita eh. Medyo natuwa ako. Ha? Medyo natuwa ako. Aray! Bakit? Kasi ewan ko kung weird to, pero minsan kasi na sobrang sayo kapag nabibigyan ko ng pleasure yung lalaki. Grabe. Yes. Oh. Gusto niya nabibigyan daw ng pleasure. Oh. Okay. So, ano ka talaga? Pleaser ka. Naku. Kahit wag na ako, ganun. Busila kang puso. Yan. Bait ko, di ba? Oh, bait. So, pero halimbawa, ikaw, sabi mo, inuuna mo yung lalaki. Di ba? So, ikaw, obviously,
hindi ka pa nakaka-experience ng Big O. Meron na. Naka-experience na. Yes, meron. Oo. Saan siya? Sa banat ba o sa mukbang? Sa mukbang. Sa mukbang ka na Yes. nagbi-Big O. Mm-mm. Nako. Okay. So, ikaw, yung last mo, yung huli mo, 19 ka, boyfriend yun. Yes, boyfriend. Okay, boyfriend. Paano siya nagaya? Paano ka napapayag? Ano yung ginawa niya? Oh my God. Pwede ba tayo, i-air? Wait lang. Yung last kasi, same field. Same. Ano rin siya? Actor din. Yes po. Oo. Sikat? Same field. Kind of. Kind Pero of. pa-bloom. Pa-bloom, okay. Ano to? Ano ba? Mainstream? Viva Max. Okay. Yes. Okay. Yung actor, okay. Mm-mm. So, paano kanya napapayag? Crush ko siya. Oo. Ang ganda kasi ng katawan niya. Mm. Siya, parang siyang bodybuilder. Pero hindi siya yung that type of bodybuilder na sobrang laki. Ayoko na ganun. Gusto ko yung macho-macho yung ganun. Mm. Crush ko kasi siya. Hindi siya crush ko siya dahil sa figure niya lang. Ang ganda kasi niya kausap. Lalo na kapag conversational talaga na may kailangan pag-usapan, mga ganun-ganyan. Mm. Tapos, nanligaw siya sa akin for a month. Tapos, actually, nanliligaw pa lang siya, may nangyari na eh. Yun na yung first time. Yun na yung first Paano time. siya nagyaya? Hindi siya yung nagyaya, ako yung nagyaya. Abay ko! Ikaw sige, paano ka nagyaya? Hindi talaga siya yaya, na yaya na paano? tara tayo, ganun. Paano? Hindi siya ganun. Paano? Siya, nasa body language kasi yun eh, parang minsan na mararamdaman mo na in-hit ka, tapos lalapin mo na lang siya bigla. Tapos? Ganun. Ayun. Nasaan kayo nun? Condo. Condo niya. Pumunta ka sa condo niya. Naku po. Yan talaga yung mga puntahan ng condo. Pumunta ka sa condo. Yes. Paano ka nagpadama na Ano nun? Ano yung nangyayari? Ano yung senaryo? Actually, bumiyahe ako nun from province to here sa Manila kasi may work, may shoot. Tapos, Saan ang province mo? Zambales, Olongapo. Okay. Tapos, galing akong biyahe, syempre. Nagpahinga muna ako bago mag-shoot. So, ano nangyari? Natulog muna ako dun sa condo niya. Tapos magkatabi kami. Tapos yun, tamang kwentuhan. Tapos napunta na sa kiss. Again. Ayun na. Sinong unang dumukot? Ako ata. Ay! First time mo yun? Yun yung first time mo? Na, Na ganun. Tapos marunong na? Naku, parang hindi ka panipaniwala. kasi yung second ko, siya talaga yung nag-i-insist. Pero kasi sa sarili ko, alam ko kasi na ako yung medyo, sa ganun. Mas, kumbaga kunwari, in-hit ka, mas in-hit ako. O ngayon, nagkadukutan. Anong ginawa mo? Paano gusto ko malaman yung first time mo? Paano ka umatake? Yung, mahilig kasi ako mag-explore sa katawan. Ano yung ginawa mo? Sige, kwento Kunwari, mo. syempre, kiss muna, tapos pababa na yun. So, yung sabihin, binuko juice mo kagad? Yes. Okay. First time? No. No So, naman. I mean, nakabuko juice ka na dati. Ano lang, hindi siya yung natuloy na buko juice, pero nabuko juice ko siya. I mean, before pa, sabi mo, hindi mo first time na makabuko juice. So, ibig sabihin, sabi mo, before the wala kang ibang nangyayari, di ba? Sabi yes. mo, Paano mo nasabing, sabi mo kanina, hindi, nahuhuli ka, ikaw Hindi kasi, may kasi ako sa sarili ko na medyo curious ako sa mga bagay-bagay. Oo. So minsan nag-explore ako. Alam ko yung gano'n na buko juice. Ang sabi kasi nila medyo masarap. Masarap daw yon sa guy. Oo. So sabi ko, try ko. Oo. Ayun, tinry ko. Natuwa naman siya. Natawa naman siya. Ngayon, binuko juice mo. Anong ginawa mo na? After, pagkatapos Ayun, nagbambangan na kami. Hindi, paano mo? Madali naman yung bembangan. Paano yung nagmukbang ba sa'yo? Minukbang ka muna. Ano yung first na position? Naka-top siya. Tapos? Top siya, tapos hinila ko siya pahiga.
Gusto ko kasi ako yung tumatapos sa kanila. O hinila mo pahiga. Anong Yes, ginawa tas mo? ako yung umibabaw. Tapos tinapos Okay. ko siya dun. Tapos? Tinapos ko na siya dun. Tinapos mo ako. Okay. So dun siya natapos. Okay. Nag-ano ba kayo? Nag-safe ba kayo? Pull out and pray. Pull out and pray. Ayun. Okay. Tapos no, naulit pa. Okay. Naulit naman. Alright. Na-addict ka na nun. Sarap eh. So yun yung sinasabi mo hanggang ngayon. Ay, nako. Complicated. Okay. Bakit kasi sasabihin? Paras kasi Okay. Gets ko na. yes. Alright. So ikaw, yun nga yung nangyari mo last. Siya pa lang. Siya pa lang. Naku, bait naman ni Kyla. Ano sinasabi niya naman sa work mo na nakikita niya? Yung last, wala naman. Ano kami, naggagano din kasi siya eh. So okay lang din sa akin. Okay lang din sa kanya. I mean, is it the same guy yung nakauna sa'yo? Hindi. Nope. Hindi, iba na yung ngayon. Pero same industry pa din. Yes. Naku, like attracts like. Naku po. Alright. Okay. Yung pangalawa kasi, yung pangalawa na naging ka-relationship ko, ano siya, nambubugbog. So wala na kayo nun. Wala na. Yung nag-ano mo ngayon, ex mo na. Yun yung madalas mong kakitaan ngayon. Ex mo din dati. Yung third, Oo. ex ko ba? Okay. So artista rin yun, yung Yes, third mo. artist din siya. Okay. Sino mas sikat? Yung second o yung third? Third. Third. So sikat na to, itong third na to. Kind of, yes. Okay. Sa sexy scene din. Sexy scene din siya. Okay. Alright. So yung sabihin, sino mas magaling? Second o third? Third. Ay! Ano yung kinagaling niya? Bakit? Ine-explore kasi namin yung condo niya. So iba-iba. Yes. Iba-iba. Oh, ano yung condo? One bedroom o studio? May bedroom. Tapos may balcony. Sarap nun. Sa balcony? Yes. Ano naman kasi, medyo mataas naman. So, Anong floor? Fourth. Fourth floor, mataas? Pero kasi syempre, minsan gabi naman. So wala naman tao sa baba. Bukas yung ilaw doon nakikita yun. Lights off. Ang kapal ng mukha. Yes. Okay. So ikaw ngayon, Kyla, ano ang mga qualities na gusto mo sa isang lalaki? Una-una syempre, may takot sa Diyos. Hindi mawawala yun. Medyo din kasi ako kay... Hindi naman kasi imbis na syempre nasa sexy scene ako. No judgment. Yes. Gusto ko may takot siya sa Diyos. Gusto ko hardworking siya. Yung provider. Tapos maganda siya, madali siyang kausap. Kasi sa mga ganong bagay kasi magkakasundo talaga kayo. Ayun lang Madaling naman. kausap. Paano? Sa mga bagay-bagay, yung hindi siya puro reason, hindi siya puro ganto-ganyan. Hindi kumbaga straightforward siyang tao. Actually, gusto ko tayo i-correct dyan pati yung mga taong nanonood din. Yung sinasabi nila, gusto ko yung may takot sa Diyos. Parang mali Gusto mo ba yung mo, takot sa Diyos? Hindi ba dapat mas maganda, mahal yung Diyos? Versus takot kay God. Hindi mo dapat katakutan si God Mabuti nga si God Ba't kailangan katakutan si God? Lalo na kung hindi ka, di ba? Andun ako sa, mas maganda yung may relationship, mahal yung Diyos. Takot nga sa Diyos, pero masamang tao naman yun. Hindi niya nagpapakabuti siya kasi takot siya sa impyerno. Parang mali. Diba? Anyways, move on. Yun lang naman yung sinabi ko, diba? Baka sabihin na naman, mini-mention na naman si God, tapos bimbangan. Diba? Mga ganon. Okay. So, yan yung sinasabi madaling kausap. Pero sa itsura. Oo. Meron din akong sa... Ano yung mga, tipo mo sa'yo? Mahilig ka sa gwapo? May itsura, okay na. Okay. Hindi naman kasi din mataas yung standard ko. Kasi syempre may mga standard din naman yung lalaki. Hindi naman pwede na gusto ko siya, gusto niya rin dapat ako. So, sa guy, sa face, okay na. Pwede na yung okay lang. Ganun. Pero sa katawan, mas na-attract ako sa chunky, yung bulk,
tas lalaki ng muscle, yung mga ganun. Okay. Mas naata ka sa ganun. Tapos ano siya, moreno, maputi, anong yung type mo? Kahit okay lang. Pero yung sa maputi, Pero may question ako sa'yo. Gaano ka-importante ang mabango sa lalaki? when it comes to hygiene, pet peeve ko kasi talaga yung hindi nag-hygiene. So mas gusto ko mabango. Kasi may ako niyan may sa work, grabe nung hindi ko nababanggitin kung anong platform yun. Pero kasi siya, hindi ko alam kung first timer niya sa ganong industry, ganong shoot. Pero ang binanggit niya kasi sa akin is kakabalik niya lang daw. So, iniisip ko hindi siya that prepared. Pero hindi ko naman inakala na may mga, syempre nasa bold kami. Dapat alam mo na yung personal hygiene mo. Dapat alam mo na yung mamaya conscious pala yung partner mo sa ganito, sa ganyan. Siya hindi niya iniisip yung ganun. Kunwari, siguro before scene, tapos syempre tatawagin na kami ng mga assistant sa set. Kunwari, ready na, ganito, ganyan, mag-ayos na kayo, mag-hygiene na. Siya, hindi siya nag-hygiene. So during that set, ang baho talaga. Ano mabaho? Kasi, di ba syempre nagpa-plaster tape kami. Oo. May amoy yung plaster tape May specific amoy yung plaster tape. Tapos, samahan mo pa ng body odor niya. May putok. Grabe. May putok. Parang ganun, oo. May tokpo. Yes, tapos hindi siya nag-toothbrush. Oo. Naka-partner ko siya. Naamoy mo yung hininga? Oo. Ano yung amoy? Amoy Ang baho. dinosaur? Amoy dinosaur? Grabe. Tapos, nung first day yon, tapos the second day, sinabihan ko talaga siya. Sabi ko, hygiene muna. Gumaganon ako. Pero general, hindi ko sinasabi na, ikaw mag-hygiene ka muna. Nakakahiya Oo. yun. Nakakahiya yun. Naalala mo po nung pag high school ka, di ba? Ang naaalala mo yung tumai sa school, tsaka yung may putok. Yun lang naman yun eh. Kaya nakakahiya yun. Kahit ikaw yun, ayaw mo may tropang may anghit eh. Di ba? Ang baho sa kotse. Yung baho sa kotse. Anyways, so ang bango ba nakaka-elevate ng status ng lalaki, tingin mo? Yes. Okay. Given that, okay. Given that sinabi mo nakaka-elevate ng status, may papatry ako sa yung pabango. Siyempre, pabango ni Tio Bry, yung Picotin Padrino. Yan, nakikita nyo, Picotin Padrino, itry natin kay Kyla. Yan. Okay. Spray mo, tapos bigyan mo ako ng honest review. Okay? Yan. Sarap nito. Parang masarap to amuyin kapag nasa leeg na. Oy! Nako, i-rate mo from 1 to 10 sa mga nanonood. 10. 10? Promise? Yes. Okay. Kasi siya may pagka-masculine. Pero siya, ang bango niya sa lalaki kapag nasa lalaki to. Okay. Describe mo nga, ano ba siya? Citrusy, fresh, Fresh. Fresh siya na may nandun yung tapang, pero fresh siya. Ang bango niya. Yan yung amoy ng boyfriend mo nung gagawin mo sa kanya. Hindi, may specific siyang pabango eh. Oo. Pero papatry ko to sa kanya. Pero ganyan amoy niya, anong gagawin mo sa kanya? Siyempre, tutulak ko ulit siya sa higaan. Yan. So, ma-recommend mo sa mga nanonood sa atin. Hi guys! Si mga nanonood dito, try nyo tong Padrino. Yan. Sobrang bango. Baka matulak nyo din yung partner nyo sa higaan. Ay, naku po. Yan. Okay, so mabango, nakaka-elevate siya. Yes. Okay. So ano pa yung, sa mga scenes mo ba, merong mga feeling mo na, nadala to Parang na-excite to Oh. Meron ka bang ganong experience? Meron. Ay, nako. Sige, kwento mo. Ano siya? Artista? Sikat? Yes. Sabihin na natin na isa siya sa mga... Wait. Parang na siya. Nasa mainstream na siya. Na pumasok doon sa bold stream. Sikat na siyang tao. Sikat na siya. Bata to o Pamilyado na siya. may edad na? Hindi naman sa may edad. Okay, pamilyado na. Okay, sikat siya dati pa. Dancer. Okay, tapos ngayon ha? Dancer. Dancer? Ay! Alright, okay. Nako, okay. Parang kilala niyo yun. Nako po. Nag-mainstream. Yes. Tapos dancer. Mm-mm. Nako, anong network?
Clue lang. GMA. Ay, nako. Okay, dance yan. Tapos dating Yeah. mainstream ngayon, nag-ano sa ganito, medyo sexy. Okay, kwento mo kung ano yung nangyari. Ito nga kasing nangyari. First project ko siya. Wala pa akong naging extra. First project ko siya. Tapos nagulat ako. Kinuha ko ng isang director na mag-lead agad sa isang movie. So, syempre nagulat ako. Kasi ito, Tito Bri, promise, na, wala akong joke. Hindi talaga ako nag-workshop. Hindi ako nag-acting workshop. So, yung nakikita nyo sa pag-arte ko, kung hindi siya maganda para sa inyo, natural kasi siya na hindi ko na siya, ang pangit kasi din sa camera kapag mahalata mo, uma-acting. Halata sa acting. So, anong nangyari sa akin doon? Ako yung kinuha nila na mag-act doon kasi nagandahan sila sa eyes ko. Ganda nga ng eyes mo. Tapos, yung artist kasi na yun, sa pagkakaalam ko, ang sinabi sa akin is, first intense niyang movie na may bold. Tapos hindi siya pumayag magpa-plaster. Amoy! Okay, tapos. Hindi siya pumayag magpa-plaster. Oh. For, hindi ko alam na reason. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagpa-plaster. Ang alam ko lang talaga, hindi siya pumayag. Oo. So, syempre, kahit naka-brief ka lang kasi, mararamdaman mo siya. So, during the set kasi, all throughout ng scene, ng sexy scenes namin, naka-brief lang talaga siya. So, walang shorts, wala talagang plaster. So, syempre ako, na naka-plaster, nararamdaman ko siya. Tapos, may isang scene kasi dun na parang hahawakan mo yung niya. Tapos syempre, di ba, may daya-daya yun. Yung kanya kasi dumampi sa akin. Tapos naramdaman Ay, sinadya mo. Umi-style ka. Umi-style ka. Oo. Naramdaman ko, matigas. Oo. Tapos doon ako natawa. Sabi ko, niya ata. Sabi ko, parang nadadala ata siya. Ano yung dun sa position scene. na ginagawa nyo? Ano siya, BJ? Ibibigay ko siya. Okay. Tapos, paano siya tinigasan? I mean, saan siya tinigasan tingin mo? Wala kasi akong bra that time. Tapos naka-panty lang. Tapos shirt. So bakat yung nipples. Tapos pahubad yun. Pahubad na scene. Siguro dun. Doon siya na, Yes. wala ka pang ginagawa. Wala pa. Okay. Ayun. Tapos ang ginawa mo sa kanya, implied buko juice. Mm-mm. Tapos nun, Inupo ko siya sa upuan. O, diba? tapos Laging jumibabaw character ko ka. aggressive. Tapos jumibabaw Tapos ka. umibabaw ako sa upuan. Tapos Okay. doon ko siya inano. Tapos ako naman ginawa niya, tinulak niya ako sa lamesa. Tapos ginudgud niya ako doon. Okay. Doon sa nung ikaw yung kumayod, matigas na. Ramdam ko, oo. Okay. Alright. Anong ginawa mo? Wala. Wala. Syempre. Wala lang. Ano kasi yun during that time na nangyayari na yung scene. So, hindi ako makareact. Bawal. Ang daming camera kasi na nakatutok sa amin. So, ayun. Hindi ko na lang pinakita. Natatawa ako sa inside ko. Pero bawal ko kasi ilabas. Pero natatawa talaga ako. Sino kaya tong actor, dancer na to na taga GMA7 na nakapartner niya na tinigasan? Isa lang Comment nyo yun. nga. May kita nila yun. Pero Nag-iisa lang normal yun. naman kasi yun. Di ba? Come on, Kyla. Di ba? Lalaki yun. Pag hindi yun, may problema sa health yun. Yes. Actually, yung libog, to be honest, indicator of good health yun sa lalaki. Ibig sabihin, okay ka pa. Pag hindi na tumitigas yan, ay Diyos ko, Bog. takot ka na. Di ba? Yun. So, I guess it's normal. Pero si Kyla, anong pinaka-wild na ginawa niya sa lalaki? Pinaka-wild. Wait lang, last year pa ako nag-upisa. Isipin ko. Nag-isip, parang madami. Wala pa naman. Wala pa, actually. Siguro, yung pinaka-aggressive ko lang yung ako talaga yung nag-aaya, tapos ako yung nangunguna. Ayun. Pero si Kyla, anong favorite position? Dog style. Hindi nga. Yes. Naku, lahat sila. Yan sinasabi. Ewan ko. Kasi Diba? maganda yung Bakit ganun? Oo. Maganda kasi yung ko. Antibay. Pear shape nga. So, pag maliit, tas pag ganun. Parang o, hindi diba? ako naniniwala. Kailangan makita ko talaga ng Stalk nyo ako sa social totohanan. media, guys. Oo. Ayan. So ako,
gusto ko mag-thank you sa iyo, Kyla. Nag-guest ka dito sa sa Tio Bray Podcast. Sabihin mo naman sa kanila kung saan kanila mapapanood. Hi guys, this is Kyla again. Thank you po Tito Bry sa pag-invite sa akin. Makikita niyo po ako sa Star Cinemax. Panoorin niyo po yung Sariwa doon. Kaka-launch lang po noong December. Sa Cinepop, panoorin niyo po doon yung My Step Family. Then sa Viva Max yung Lakad. Then Tibon X is... Basta sa Tibon X, marami kasing sinushoot doon so hindi ko na mabilang. Ayun. Social media mo, wag mong kalimutan. Sa Facebook guys, Kyla Arellano lang po and same lang sa IG and TikTok. Okay. So ako naman, maraming salamat din sa iyo, Kyla. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, kung nagustuhan niyo naman tong ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. Pakinggan din sa Spotify, follow, rate, comment. Napaka-importante yan sa bawat videos natin. Again, ito si Tio Bry dito sa Tritone Studios. Maraming salamat and see you on the next video. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks